for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Good day po sa lahat, magandang araw po. At sa ating Faith Book ngayong araw na to, ang text po natin, makikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 11 verses 22 to 25. At babasahin ko po sa NIV. If you carefully observe all these commands I am giving you to follow, to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and to hold fast to Him, then the Lord will drive out all these nations before you, and you will dispossess nations larger and stronger than you. Every place where you set your foot will be yours. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the Euphrates River to the Mediterranean Sea. No one will be able to stand against you. The Lord your God, as He promised you, will put the terror and fear of you on the whole land, wherever you go. Napakaganda po ng pangakong yan, no? Ng Panginoon sa bansang Israel dito sa Deuteronomy chapter 11. Yun po yung context yan. Kumbaga pinaalala muli ni Moses sa bansang Israel na dapat nilang ibigin at sundin ang kanilang Diyos at mga utos niya sa kanila. At kalaki po ng pagsunod nila ay yung pangako ng pagpapala. Ano po? At kung babasahin niyo po yung chapter 11, palaging inuulit doon yung utos na mahalin ng bansang Israel ang kanilang Diyos, si Yahweh, at sundin siya. Ano po? So meron po tayong tatlong bagay na makikita dito sa passage natin sa verses 22 to 25. Yan po yung pag-aaralan natin ngayon. No, because these are promises that comes with premises. Ano po? So ano po ba yung premise? Yung command po. Number 1, pag-aaralan po natin yung command sa verse 22. Tatlong utos po yung binigay dyan. Love the Lord your God, walk with Him, and hold fast to Him. Ano po? So, mahalin, lumakad kasama ng Diyos, at humawak, no? Hold fast, manghawakan, no? Panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Ano po? Pero makikita po natin kung susuriin natin at kung pag-aaralan natin ibig sabihin nitong mga inutos na ito sa bansang Israel at kumbaga pwede nating apply sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. These commands requires real relationship. Ano po? Ang bansang Israel may relasyon sila sa Diyos dahil sila mismo ay tinawag ng Diyos, sila ay pinili ng Diyos. Ano po? Para maging bansa niya, no? So that they will be called to be God's nation. At alam po natin na kinuha sila or pinili sila mula sa Canaan, pinadala sila sa Egypt. Mula sa Egypt, nung talagang pwede na silang tawaging isang bansa, niligtas sila ng Diyos mula sa slavery, mula sa pagiging alipin, at mula doon nilabas sila sa Egypto. At ngayon dito sa part na ito ng kanilang journey sa wilderness ay papasok na po sila sa lupang pangako. Ano po? At dito nga po sa Deuteronomy chapter 11 makikita natin na pinapaalalanan sa kanila, nire-remind ulit sila ni Moses doon sa mga utos ng Diyos. Ano? At ang talagang puso ng mga kautosan na yun ay yung pag-ibig nila sa Diyos. At hindi nila ibigin ng Diyos kung wala silang relasyon dito. No? Sa atin din, iibigin lang natin ang tunay ang Diyos kung naranasan na natin sa ating buhay ang kanyang pag-ibig. So, ang challenge, kumusta ang ating relationship sa Diyos. Ano po? Hindi naman po yung kaligtasan ng pinag-uusapan dito, kundi yung katapatan. Dahil sabi dyan, love, no? And to prove that love, we should walk with Him and hold fast to His promises. Ano po? Ang sabi dyan,
Sa verse 22, to walk in obedience to Him. Ano po? So, sa ating paglakad, ibig sabihin, yung paglalakad, ginagawa natin araw-araw. Sa pamumuhay natin araw-araw ay sumusunod tayo palagi sa ating Diyos. Ano po? Hindi naman natin susundin ng isang tao kung wala tayong pagmamalasakit or relasyon sa taong yun. No? Sa mga magulang natin, sa mga asawa natin, maging siguro sa mga nakatapo natin. Hindi tayo susunod kung wala tayong relasyon. Ganun din sa Diyos. Kung wala tayong tunay na relasyon sa Kanya, hindi tayo susunod sa Kanya, mga utos. Pero, yun po ang utos yan, to walk in obedience to Him and to hold fast to Him. Manghawakan tayo, no? Dun sa mga pangako ng Diyos sa atin. And then, there's the conquest. Ano po? Verses 23 to 24. So, alam natin ang bansang Israel papasok sa lupang pangako. Pero hindi po nila pupuntahan yun at titira na nila. Ano, kailangan nilang sakupin yun. Meaning, kailangan nilang paalis yung mga nakatira doon. Ano po, at alam natin, makikita natin sa numbers pa lang na yung mga nakatira doon sa lupang pangako hindi madaling paalisin. Ano po, mga kailangan talaga ng giyera, mga kailangan talaga ng conquest, may paglalaban talaga yan, may challenge talaga yan. At kung babasahin po natin sa Book of Numbers, nung nagpadala si Joshua or si Moses ng mga spy kasama si Joshua doon, sinabi nila, no, na masyadong malalaking tao, hindi nila kaya, no? At totoo po yan, hindi nila kaya kung sila lang. Pero kung susunod sila doon sa inutos ng Diyos, pangako ng Diyos yan, sasamahan sila. Ano po? At sinabi doon na the Lord will drive out all these nations. Ano po, ng Diyos ang gagawa para mapaalis yung mga tao doon. Makikita po natin yan, yung katuparan yan. Sa Book of Joshua na, no? Ang una nilang bayan na sinakop ay yung Jericho, at makikita po natin na very well defended yung Jericho, pero Diyos po ang gumawa at natalo nila ang Jericho. Sa Joshua chapter 10, 5 kaharian nagsanib puwersa, no? Para actually hindi Israel yung lalabanan nila ron, kundi yung bayan na tinulungan ng Israel. Pero dahil nangako silang tutulungan nila yun, so nilabanan nila 5 bansa na magkakasama at natalo nila dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So, if we will obey the command, then God will fight the battle for our conquest. Ano? Marami sa atin gusto, sabi nga, gusto lang na the Lord will fight for us. Pero before the Lord will fight for us, we should obey the commands of our Lord, of God. Ano po? No, para masabi natin that God is fighting our battles with us. Ano po? At yun yung pangako ng Diyos at tinupad yun. At yun din yung pangatlong bagay na makikita natin sa ating passage, the completion. Ano yung nakumpleto? Yung mga pangako ng Diyos. Ano po? Dito sa passage natin, puro pangako yung binigay ng Diyos. Kung babasahin niyo po yung Book of Joshua, makikita po natin dyan na tinupad ng Diyos yung mga pangako niyang nandyan sa Book of Deuteronomy. Tinupad ng Diyos yung pangako niya sa bansang Israel. Joshua chapter 2 pa lang, no? Na makita natin sa Book of Numbers, takot na takot yung mga Israelita dun sa mga higante, dun sa bansa ng Canaan. Pero si Joshua chapter 2, nung nagpadala ng spy si Joshua, sabi ni Rahab dun sa mga spy na yung mga Canaan takot na sa mga Israelita, no? At yun po ganun po kasi gumawa ang Diyos. Minsan hindi natin nakikita, or madalas hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, pero gumagawa po siya on our behalf. So yun po yung mga lessons na makikita natin sa ating passage. The command, the conquest, and the completion. No? The completion of the promises. The Lord will fight for us and fight with us in our conquest if we will obey His command. So sana po naging
pagpapala itong ating Facebook ngayong araw na ito. Magandang araw po sa inyo.